Hello, this is a continuation of module number 3 where we will study here the topic about fractions. So let's take a look at some fundamental principles here in fractions. So fractions is also called as rational numbers. And the value of a fraction is unchanged if the numerator and the denominator are both multiplied or both divided by the same number except 0. So yun, example, meron tayong number na 2/3. So kapag minultiply natin siya ng value na parehas sa numerator at denominator na fraction, okay, say let's multiply 2/2. Its value is just the same or it remains unchanged. So yan, 4/6. So ang value ng 4/6 kapag reduce mo yan sa lowest term, so babalik lang naman siya sa 2/3. Kaya yun. Example, ang goal natin dito sa fractions is i-reduce natin siya sa simplest form. Ayaw natin na napakarami ng terms or napakarami ng variable, napakarami ng numbers, ng coefficients na nakalagay sa isang term. Lalo na kapag nasa fraction. Kaya kailangan natin siyang i-reduce into its simplest form. Kaya sa example na to, 4x squared y raised to 7 z to be divided by 6x raised to 5 y raised to 3. So hanapin lang natin dito sa terms sa numerator and denominator ang kanyang greatest common factor. Kaya para sa na to, ang greatest common factor niya ay para sa coefficient 4 and 6, greatest common factor dyan ay 2. Okay? So, kung ifa-factor out ko ang 2 dyan, yan, matitira ay 2x squared y raised to 7 z. Ang common factor naman dito sa x squared and x raised to 5 ay yung mas mababang degree. Kaya x raised to 2. Okay? Y raised to 7, y raised to 3, greatest common factor natin dyan ay y raised to 3. Yun pa. Z. So, yun. So, ang Z, hindi pala siya common factor. Sorry. So, yun. I-factor out lang natin siya sa numerator and denominator. Okay? Ang magiging na natin para sa numerator ay 2 y raised to 4 z be divided by 3 x raised to 3. Yun. So yun, sabi nga dun sa principle natin na nabasa kanina, any value or any fraction to be multiplied by a product that has the same value for numerator and denominator, it's just the same. So it has the same value or it remains unchanged. Kaya kapag finactor out natin yung greatest common factor, automatic ito, makakancel yan, 1 na lang yan. Kasi kung parehas yung numerator and denominator mo, 1 lang din siya. So yan ang importansya ng greatest common factor natin. Ngayon, kung ito na yung natira, edi yan na yung simplest form ng ating fraction. Okay? Raised to 3. Now, some of you will solve this using laws of exponents sa pagsisimplify ng ating mga variables. Kasi meron tayong variable sa numerator and denominator na merong exponent. So using law of exponents, madali nating ma-simplify ito.
but it will be discussed later on. Kaya, proceed muna tayo. Okay? So, sa isang fraction, may tatlo tayong signs na pwedeng i-consider. Sign ng numerator, sign ng denominator, and sign of the preceding fraction. Okay? Kunyari, may fraction ka na may sign, tapos meron pang sign bago dun. So, yun yung mga i-consider natin na signs. So, ito yung mga examples ng signs na yun. Okay? So, ang mga sign natin pwedeng mabago base sa kung anong sign na meron dun sa numerator, denominator, at yung preceding sign. For example, itong n over d. Okay? So, ito yung example na merong preceding sign dun sa fraction mo. So, kung yung negative n over d ay may preceding sign na negative, so, kapag sinimplify mo siya at in-apply mo dito sa fraction na to, ang mapapalitan na sign ay yung numerator. Kaya, ang kalalabasan, negative, negative, magiging positive, n over d. Just the same here. So, dito naman, meron tayong negative preceding sign at yung denominator natin ay negative. So, actually, kapag negative na yung denominator mo, automatic kapag minultiply mo itong negative to, magiging negative yung numerator. Therefore, magiging negative n over negative d na siya. So, if the numerator is negative and the denominator is negative, ang equivalent lang naman yan ay positive. So, they are the same. Magkakaiba ng signs, parehas yung kanilang value. That's why, it is important na i-simplify natin lalo na yung mga may signs. Okay? Na fraction. Kaya, apply natin yan dito sa example na to. Hahanapin natin yung lowest term dito sa expression na to na product ng o yung mga factors siya sa numerator and denominator. So, paano natin siya ma-reduce sa simplest form? Meron tayong a and b, c and d sa numerator, x and y and d and c sa denominator. So, may nakikita ba kayo na common factor? Wala, kasi ito c minus d and d minus c. But, if we factor out negative 1 o yung preceding sign ng isang grouping dito either sa C minus D or D minus C ay negative, ang kalalabasan na sign dito sa expression na to ay magiging opposite. Kaya, let's say yung sa grouping sa numerator ang pa-factor outan ko ng negative 1, magiging ganito na siya. A plus B, factor out negative 1, okay? Dito sa expression na to, C minus D, magiging D minus C na siya. Or magiging negative C plus D. Or kapag i-rearrange natin, D minus D lang din. Kaya, X plus Y, D minus C. So, cancel to. Therefore, the simplest form of this expression, multiply na negative 1, magiging pwede din negative a plus b over x plus y. So, negative 1, pwede natin siyang gawing preceding sign. Or pwede naman gawin. I-multiply mo dito. Negative a minus b over x plus y. Pero, syempre, pa-factor out mo pa rin yung negative 1 dito. At, ganito rin lang din yung kalalabasan. So, this is the final answer. Okay? Next. Okay, addition and subtraction of fraction. So, kailangan hanapin lang natin yung common denominator kapag magkaiba yung denominator ng fraction. Okay. So,
So, kung common yung denominator natin at in-add natin, madali lang siya. Okay? Copy the denominator and add the numerator. 8b. Okay? Same here. Easy. 2x minus 5y kasi hindi like terms. Okay? So, ito madali lang kasi common pa yung denominator. Paano naman kapag hindi common yung kanilang denominator? We have to apply and use the lowest common denominator. So, parang same concept din sa greatest common factor, only that here in lowest common denominator, hanapin natin yung common factor o yung common denominator para dun sa dalawang fraction na ina-add mo. So that it would be easier to add. So yan. Adding the fractions 7 over 10x and 2 over 15x squared. So let's focus first on the denominators. Ito ko lang isulat, 10x and 15x squared. Siyempre, ang common na sa lowest common denominator, okay, hanapin natin yung factors niya. 2 times 5 times x. Ito naman, pwedeng 5 times 3 times x squared. Okay? So, parang yung parehas sa least common multiple, kukunin lang natin yung may pinakamataas na pinakamataas na power, as well as yung mga factor na wala sa isa, kukunin din natin. Kaya dito, kukunin ko yung 2. Okay? Yung 5, kukunin ko din. Okay? Ano pa yung mga common? Yung 3, kukunin ko din. At x squared. Yun yung pinakamataas. So, kapag minultiply ko yan, 2 times 5, 10 times 3 is 15x squared. Ay, sorry. 2 times 10 is 2 times 5 is 10 times 3 is 30. Sorry. 30x squared. So, that's the least common denominator. Okay, kunin to, itong 2, pag wala dun sa kabila, kunin mo siya. Ito, common yung 5, so kunin mo na lang isa dyan, kasi common naman. 3, kunin mo, kasi wala dun sa kabila. At, ito yung mas mataas na power, na variable, which is x squared. So, yun ang kunin mo. Kaya, naging 30x squared. So, using this least common denominator, 30x squared, ang gagawin mo, okay? So, ang iba ginagawa ganito, pag-add ng fraction. Kunyari, in-add natin to, 2 over 15x squared. Okay? So, ilalagay yung ating least common denominator dito sa denominators. Okay? Then, add. So, gagawin mo lang, divide 30x squared divided by 10x. Tapos, okay, i-divide mo yan. Tapos, i-multiply mo dun sa numerator. At yun yung kalalabasan ng numerator dito. Kaya, 30x squared divided by 10x magiging 3x. Okay? 3x times 7 magiging 21x. Okay? Next. Or simply, pwede mo naman gawin, okay? Kung nalito ka, ito yung common denominator. Hanapin mo lang yung wala sa kanya dito sa kabila at yun yung kunin mo. So, 3x times 7. Pero, mas maganda na ganito. Sorry. So, 30x squared, 15x squared, 30x squared divided by 15x squared
equals to, ito, i-divide mo dyan, magiging 2. Okay? Kasi ito meron siya. 2 lang ang wala itong 15x squared dun sa 10x. Kaya yun lang ang meron siya. So 2 times 2 is 4. Yan. Then, since common na yung denominator natin, we can already apply the operation of addition. Since dapat parehas ang kanyang denominator. So, 30x squared. Ito ko na lang nilagay. 21x plus 4. 21x plus 4. So, that's the answer. Okay? Sum of fractions. Next. Another example. 5 over 6x minus x minus 2 over 4x squared. Hanapin ulit yung least common denominator. So, for 6x and 4x squared, okay, factor out mo, 3 times 2 times x, 2 square, okay, 2 square x square. So 3 wala dun sa kabila, kopyahin mo, pero ito yung mas mataas, 2 square at x square. Okay, copy x square. Kaya ang least common denominator natin ay 4 times 3, 12 times x squared. So yun, this is the least common denominator. Therefore, if we are going to add the 2, pwedeng gawin nyo yung ginawa ko kanina na ganitong form, or pwede naman na ganito agad, 12x squared. Basta kabisado mo talaga yung pag subtract dito sa fraction na to. So pag apply nung least common denominator, so okay lang yan. So let's try in this form. Okay, yung direkta gamit yung lowest common denominator. So 12x squared divided by 6x, ang sagot dyan ay 2x. Okay, 2x times 6x, 12x squared. So 2x times 5, 2x times 5 is 10x. Ganun din ulit, 12x squared. E ano ko dito, i-divide ko sa 4x squared, ilan? 3 lang. So yung 3, mumultiply ko dun sa numerator, magiging magiging minus the quantity, kasi isang group to, quantity of 3x minus 6. Okay, kaya kapag simplify natin, remove the grouping, 10x minus 3x plus 6 over 12x squared. So 7x plus 6 over 12x squared. Wala naman ng common factor dun sa numerator and denominator, kaya ito na yung ating sagot. Next, another example, combine daw natin ito into a single fraction. So, iba-iba yung denominator natin. First, find the lowest common denominator. For a squared minus b squared, mas maganda i-factor natin siya. Ang equivalent ng a squared minus b squared ay a plus b times a minus b. Yan yung sa unang term. Sa pangalawa, itong form na to, familiar, yung a plus b squared. Sunod, a plus b. Yan, finding lowest common denominator. Hanapin ulit yung common denominator. Usually, kung common yung denominator na yun,
kunin mo yung may pinakamataas na power. Kapag naman yung isang factor dun sa isang term ay hindi existing dun sa iba, just copy that factor. Example nga dito, itong a minus b. So, ang a minus b, wala yan sa iba, kaya kukunin ko yan. Kaya, ito namang sa a plus b, common siya sa lahat. Okay? Pag common sa lahat, dapat kunin mo yung mas lamang. Okay? So, yung may pinakamataas na power, yun yung kunin mo. Okay? More power. Since common siya. At yan ang ating lowest common denominator. Yan. Okay? So, tandaan lang, sa lowest common denominator, ganyan yung pagkuha natin. Kaya, applying that here, okay, idedirekta ko na lang ulit. Kakopy ko yung ating lowest common denominator, a plus b square. Then, I will divide it to the denominator here. Okay? Ito, i-divide ko dun sa una munang term natin. I-divide ko siya. Kapag dinivide ko to, di ba, equivalent yan, ito yan, no? Okay? Tatandaan nyo, ito yan, yung first term. Kapag ito, dinivide ko dun, makakancel to. Makakancel din itong a plus b. A plus b, matitira, a plus b. Kaya, a plus b times 3 is 8. Well, kung hindi nyo masyadong masusundan, meron naman tayong module at dun yung solution. Okay. Ito naman, a minus b times a plus b raised to 2. I-divide naman natin dun sa denominator ng second term at i-multiply natin sa numerator. Okay. Ito, divide dito sa a plus b raised to 2. So, makakancel tong a plus b raised to 2. Cancel yan. Matitira a minus b. Kaya, a minus b times b. Sunod, ito ulit denominator, i-divide natin dito. So, lagyan na natin ng sign para sa third term. I-divide ulit natin dito sa denominator para naman sa pangatlo. Kapag ito, dinivide ko yan dyan, makakancel yung a plus b. Makakancel yung a plus b. Matitira dito, a plus b na lang. Tapos, a plus b times a minus b. Kaya, a minus b, a plus b. Times 2. Okay? Insert 2. O ganyan ang itsura nung solution natin para sa para sa fraction na to. Masyado pang mahaba. So, may common ba dito sa tatlong term? Okay. May common ba sa numerator at sa denominator? Wala pa. So, let's try simplifying first the numerator by multiplying the terms. Okay. So, 3a times a, we have 3a squared plus 3ab. Okay. Ito naman, plus ab minus b squared. Magiging ano na siya? Minus na rin to. O, ito mahaba-haba. Pero ang a minus b times a plus b, equivalent yan ay a minus a squared minus b squared. Diba? Times 2. So, simplify ulit. A squared plus 3ab plus ab minus b squared minus 2a squared minus plus 2b squared. Okay. O ganyan kahaba yung ating solution. Combine similar terms. Okay. Yung a, 3a squared minus 2a squared. A squared na lang. Ito yung similar terms natin. 3ab plus ab.
Okay, magiging 4ab minus b squared plus 2b squared. Okay, minus b squared plus 2b squared, magiging ano na lang siya, b squared. So itong sinolve natin, numerator pa lang yan ha, huwag kalimutan yung denominator. Sinimplify ko lang yung numerator kasi ang haba-haba. Kaya ito na yung ano niya, yung kanyang form, a minus b plus a plus b raised to 2. Okay? Ngayon, sa tingin nyo, may factor pa kaya itong sa numerator? May factor pa kaya para dyan? So, let's check. Applying the FOIL method para sa numerator, I think wala nang pwedeng i-apply dyan. Kasi 4 to. So, ito sa first term 1, dito sa last term 1. So, wala kang pwedeng i-substitute doon sa FOIL method at makuha mo yung 4 para sa middle term. So, yun, nakuha na rin natin since na ano na rin natin, na-satisfy na rin natin yung goal na ma-convert yung sum and difference ng tatlong fraction into a single fraction. Then, it's okay na. Pwede na to. Ito na yung simplest form niya. Next. Mixed expression, the sum of a polynomial or monomial and fraction. So, sa mixed expression, kapag in-add natin yung isang whole number or isang polynomial na monomial at yung isa naman ay fraction, so, same lang naman yung approach natin kanina sa sum of fractions. Only that, yun nga, mag-introduce ko ulit ng lowest common denominator na 5c. So, kasi, assume na lang na 1 yung denominator ng isa. So, we have a factor of 1 and 5c. Siyempre, yung least common denominator doon ay yung 5c. Kasi, wala tong c, wala din siyang 5. So, 5c divided by 1 equals to 5c times 3a, magiging 15ac plus 5c divided by 5c times 2b, magiging ano na yan, ito divide by 5c, 1 times 2b, 2b. Yan. Add the 2. May mafa-factor out ka pa ba? Wala na. Okay? Yan na. Kung isang fraction lang ang pinapahanap sa'yo. Next. Another example. 3x minus 2 plus 6 over x plus 4. Again, introduce lowest common denominator. So, ito 1, assume 1 yung denominator. Kaya, x plus 4 ang kanilang LCD. So, ito, divide yan, x plus 4 times 3x. Ito kalalabasan. Para sa pangalawang term, minus 2, x plus 4. Then, ang imumultiply mo. And for the third term, divide by itself is 1 times 6. Kaya, pag sinimplify natin to, ang numerator ang magiging 3x squared plus 12 minus 2x minus 8 plus 1, plus 6 over x plus 4. Okay? 12x to 3x plus 4, 12x. Ayun. Combine similar terms. We have positive 10x minus 2 divided by x plus 4. That's the answer. Okay? Next. Improper fraction. Masasabi natin na ang isang fraction ay improper kapag ang denominator niya ay isang polynomial
na kung saan ang degree nito ay less than or equal the degree ng isang numerator. So, the way to solve this type of fraction is by simply dividing it or applying the division of a polynomial. So, dito hindi maiiwasan na pwedeng magkaroon ng remainder. So, apply natin yan sa example na to. I-reduce natin into a mixed expression itong fraction na ito. 6x squared plus x minus 5. Be divided by 2x plus 3. Okay? Pwede nating i-multiply dito ay 3x. 3x times 2x, 6x squared, 3x times 3, 9x, positive. Okay, magiging negative to. Subtract, cancel, minus 9x plus x minus 8x minus 5. So, subtracting this one, magiging minus 4 ang pwedeng i-multiply. Minus 4 para maging minus 8x, and multiply natin yun dito, minus 12. Subtract, magiging positive 8x to, cancel na siya. Ito negative, negative, positive 12. So ang positive 12 natin, subtract sa 5, magiging positive 8. That's the remainder. Okay? So, para maisulat natin yung tamang form o yung mixed expression natin by dividing this fraction, okay? Copy your answer na 3x minus 4 and ika-copy natin yung ating remainder na 8 kasama yung sign, kaya lang meron tayong denominator para dyan na gagamitin natin ay yung ating divisor na 2x plus 3. Okay? 2x plus 3. So, ito yung remainder. Ito yung divisor. So, para maging mixed expression na siya, yung isang fraction, ito na siya. I-divide mo lang. Yung remainder, copy, divided by the divisor. So, yun na. Next, for the multiplication of fractions, madali lang yan. Just multiply the numerators as well as the denominators. Sample, ito, AC, BD. Ito naman, multiply lang. Okay, a raised to 5, bx squared, b cubed, a raised to 4, y. So, kung may common factor sa numerator and denominator, which is this one, yung a raised to 4, a raised to 4, common factor, b din, common factor din, x squared. And ito, yun, b, a raised to 4, y. Cancel, cancel. And the answer is x squared over a raised to 4 y. Next, ito naman, madali lang, xy over z. Okay, assume that there is a denominator of 1. X squared minus y squared over x, y times x squared plus y squared over x squared plus 2xy plus y squared. So, ito medyo challenging. Apply factoring sa kada fraction. So, ito magiging x plus y, x minus y, xy, times, ito wala naman tong equivalent factor ang x squared plus y squared. Yan na yan mismo. Doon naman sa baba, I think meron yan. Yun nga, yung kung naalala nyo yung a plus a squared
a plus b raised to 2, the quantity of a plus b raised to 2, ito yung equivalent nun. Okay? So, ang first term mo dyan ay yung x, kasi yung middle term mo dyan ay twice the sum of the square root of the first and last term. So, the product of the square root of the first and last term. Kaya, ang first term mo ay x, and yung second term mo ay y, positive y, raised to 2. Perfect square yung trinomial na yun. So, ito yung mga factors natin. Okay? So, kung meron tayong pwedeng i-cancel dyan, o yung common sa numerator and denominator, pwede na natin i-cancel. So, dito, ito, x plus y, at ito, x plus y raised to 2. So, ito, equivalent, diba, ng x plus y raised to 2 is x plus y times x plus y. So, kung i-cancel natin yan, okay, pwede natin yan i-cancel. Ito, x minus y ito, cancel. Ang matitira na lang ay x plus y. Kaya, kung i-rewrite natin yung solution, we have x squared plus y squared over, okay, copy yung x minus y pala dun sa kabila, x plus y, at yung sa kabila naman xy. Okay, that's the answer, unless may maisip pa tayong factor sa numerator and denominator. I think wala na rin naman na factor na pwede kang i-factor out. So, that's the answer. For the powers of fractions. If you have a fraction to be raised to a certain value, so, i-apply mo yan both the numerator and denominator. So, magiging n raised to 3 siya, or n d raised to 3. Okay? For the division of fractions, so, if we have here two fractions, kapag i-divide mo, ang gagawin mo lang ay i-multiply mo lang yung denominator and i-reciprocal mo siya. O, i-invert mo yung kanilang arrangement dun sa denominator. Kaya, magiging d over c na siya. Then, apply multiplication, ad over, sorry, ito a over b, over b times c. So, yan. Again, recall lang natin, division of fractions, yung numerator, copy, to be multiplied by the reciprocal o yung invert value ng ating denominator. Babaliktarin mo lang yung denominator. Kaya naging d over c, then apply multiplication. Yan, example. Okay. Y over z to be divided by x. So, kung ito x over 1, assume natin na may 1 na denominator. So, kapag i-multiply mo yan, magiging 1 over x na siya. Kaya, or ano na lang, dot, para huwag tayong malito ng x at multiplication sign. So, y over xz. Yan ang sagot. Next, ito naman, okay, r plus s raised to 2 over r minus s times r squared minus s squared over, dot na lang, dot, malaking dot, over rs. So, factor out natin. Okay, pwede pa siyang i-factor out itong r squared minus s squared. So, sulat ko lang dito, r plus s raised to 2 over r minus s times, yung factor niyan, equivalent factor, r plus s, r minus s over rs. Yun. So, ito isang quantity din to, r minus s. Kaya, pwede ma-factor out, ma-cancel yung sa denominator nito at yung numerator niya, yan. Kasi parehas ng value.
equal sa 1 lang siya. Ano pa? So ito, pwede natin i-combine yung r plus s raised to 2 sa r plus s. So kung parehas ang base, 'di ba? Kung i-recall natin yung sa powers na merong the same base, so mag-a-add up lang yung kanilang exponent. So copy the base r plus s, then 2 plus 1. Kapag minultiply natin siya, mag-a-add lang yung kanilang exponent. 3 divided by rs. That's the answer. Okay? Next. Okay? Kapag complex fractions naman, okay, it is a fraction which has one or more fractions in its numerator and denominator, or in both. So yan, simplify lang natin. Actually sa calculator natin, i-type mo lang yan, automatic. Kuha mo na agad yung simplest form nung answer. Kung puro real numbers. Okay, puro numbers lang, walang variable. Okay, dali lang yun. Sige, i-calculate tuloy natin para sure. So type here in our calculator ang fraction ulit, 2 over 3 plus 1 over 6, 1 minus 3 over 4, 10 over 3. Yan na, simplest form na yan. Inalis na niya yung mga yung mga factors, kinancel out niya na rin. 10 over 3, yan ang kagandahan pag may calcu. At whole number lang yung ating, mga numbers lang yung ating fraction. 10 over 3. So, problema yan kapag mayroon ng variable. Hindi pwedeng gawin ng calculator natin na variable ang i-type natin. Hindi niya yan i-read. Kaya, babalik tayo sa basics. Apply natin yung addition and subtraction ng fraction and as well as yung division dito sa complex fractions. Yeah, dito sa example na to, okay, patuloy natin dito. Least common denominator is b. B divided b is 1 times a. B divided by 1 kung may denominator is b times 1, negative 1 is negative b. Next, ito naman, least common denominator is a and b. AB. So, ito, divide mo dyan, b times b, b squared. Tapos, ab divided by b is a times negative a squared. So, papatuloy ko dito sa portion na to. Division of fractions, kaya a minus b over b is equivalent to product no invert nito or reciprocal niyan, a b over b squared minus a squared. Kung titingnan mo, meron tayong difference of 2 squares, kaya pwede pa siyang i-factor. A minus b over b times a b over b plus a over b minus a. Yan. So, may parehas ba dito? Hindi. Ito a minus b, b minus a. So, pwede mong gawin either of the two. Pwede mong i-factor out yung negative 1 sa kanilang grouping para mapalit yung kanilang mga signs. Kaya, siguro ang mas madali para sa akin ay ito na lang sa numerator. Kaya factor ko, gawa ko ng grouping na may negative na preceding sign, magiging b minus a na siya, or magiging negative a plus b. Kapag ni-arrange mo, b minus a lang din naman over b times ab over b plus a is b minus a. Cancel, multiply, negative AB over, yung B pala, cancel din to. So,
rewrite. Okay. Cancel kasi isa tong factor A over B plus A. So yun, negative kasi negative yun, negative 1. That's the answer. So ang iba, lalo na sa reminder lang sa pagka-cancel, cancellation. So pwede ka lang mag-cancel kung isa siyang quantity, okay? Isa siyang quantity, isa siyang factor. Di ka pwede mag-cancel kung meron tayong separating sign o magkahiwalay na o sa denominator ay isang expression at dun sa numerator ay isang term lang. Kagaya nito, di mo pwedeng i-cancel ang A dito dyan kasi hindi siya isang buong quantity. Unlike dito sa dito sa mga finactor natin, ito pwede mong i-cancel itong buo basta isa siyang quantity, isang buong quantity, at pwede mong i-cancel dyan, isa siyang buo. Pero once na may sign na yan na naghihiwalay sa kanila, okay, di mo yan pwedeng i-cancel dun sa numerator unless parehas siya ng value dito na A plus B din siya. Pero kung A lang, wag mong i-cancel to ha, wag na i-cancel. Ang karamihan dyan nagka-cancel kung hindi pa masyadong familiar sa fractions. So yan, kung gusto mong i-rearrange na mas gusto mo talaga si A na mas mauna, edi A over A plus B. Negative A over A plus B. That's the answer. It doesn't matter sa arrangement. That's it. Next. By the way, let's check first the answer. If our simplified fraction is really the answer. So isusubtract ko ulit siya dun sa original equation natin, original expression. So numerator is A over B minus 1 B over A minus A over B. Okay, so subtract ko lang yung nakuha kong sagot minus na quantity para sure na buong fraction, applyan ng negative sign, A over A plus B. Yan, 0. That's correct. Okay, sige, let's proceed. Another example. Ang haba naman ito. Sige, fight. Hanapin ulit yung common denominator. First, kung may pwedeng i-factor dun sa denominator mo, i-factor mo na. Example nga dito sa natin, dito sa example na to, itong x squared minus 1, this is a difference of squares. Okay, kaya ang equivalent factor niyan, kung i-rewrite ko lang, ay ganito: x over x plus 1 times x minus 1, diba? Tama? Perfect square ang 1. Perfect square din ng x squared. Kaya lang, magkaiba lang yung sign. Minus 1 over x plus 1 to be divided by x over x minus 1 plus 1 over x plus 1. So, subtract. Dito ko i-continue. Least common denominator natin dun sa numerator ay x plus 1 and x minus 1. Okay? Kasi nga, common to. At dun sa isa, wala ding x minus 1. Kaya, kukunin ko din siya as a factor.
Kaya, yan yung ating least common denominator. So, ito, i-divide natin dyan, equals to 1 times x is x. Ito ulit, i-divide natin dito, okay, dito, kapag dinivide natin yan dyan, magiging x minus 1. X minus 1 times 1, negative. The quantity of x minus 1. Doon naman sa denominator, okay, sa denominator naman, ay kunin ulit yung yung least common denominator, which is x minus 1 and x plus 1. Sige, kunin natin yan, x minus 1, x plus 1. So, ito, LCD divides x minus 1, x plus 1, times x. Magiging x times x plus 1. Ito ulit, divide dito sa sunod na term. Okay, divide mo dyan, x minus 1 siya. X minus 1 times 1, x minus 1. So, yun. Kaya, kapag dinivide natin ang dalawang fraction, magiging product lang siya ng dalawang fraction ulit. Kaya lang yung denominator, magiging reciprocal siya. I-reciprocate natin. So, ito, pwede natin itong i-simplify na itong numerator. X minus x plus 1 to be divided by x plus 1 times x minus 1 times. Okay, reciprocal niyan, x minus 1, x plus 1 over x times x plus 1 plus x minus 1. Ito, wala na. X minus x, cancel, 0. So, 1 na lang to. Ito, cancel, x plus 1, x plus 1, x minus 1. So, pwedeng i-cancel as long as it is a single quantity. Okay? Ito, kinancel ko lang kasi x minus x. Ito, di ka pwedeng mag-cancel dito kasi meron tayong mga separating signs. They are different, separate terms. So, di mo siya pwedeng cancel out. Kaya, matitira 1 over. Okay? Multiply ko na to dito. Distribute ko na. Kasi ito lang din naman yung natira. Ito. Maging x squared plus x minus 1. Okay? Combine similar terms sa ating denominator. Magiging x squared plus 2x minus 1. So, that's the final answer. Okay?